Isang magandang araw naman sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. So, may dinala sa atin dito. Tagadait pa nga to. Almost 5 hours labi yata yung biyahe nila papunta dito. Dinala dalawang power amp to. So, sinabi ko nga sa kanila na hindi naman masyado ako nag-ayos ng power amp kasi minsan mahirap maghanap ng mga parts ng power amp. So, pumunta siya dito. Meron na siya mga dala na parts na pwede kong gamitin. So ito yung isa. So ito madali lang tong na-repair ko to. Ang problema nito walang input sound. Itong Nexus yata yung sabi niya nito, Nexus. Ito Nexus yata to. So bali, ito yung isa. So hindi yung crown. Dito mga ka-G-Lovers, sabi niya sa akin. So, napansin ko dito kasi ang problema nito ay nagki-clip sa isang channel. So, hindi niya na ginamit almost 1 taon na daw. So, napalitan niya na ito. Tiningnan ko nga, tapos napansin ko hindi nakasulda sa ibabaw niya. Yung isa, ito, tatanggalin ko yan. Tiningnan ko parang may kalawang ng konti. Pero check ko pa rin kung talagang tawag niyan hindi na nagkukontak dahil sa kalawang ng konti. Yung isa naman ay parang hindi walang sulda sa ibabaw. So, hindi ko na to ginawaan na masyado ng video na binidyo ko kung paano ko siya inayos kasi ang layo pa nila. Baka hindi natin matapos to. Hindi pa sila makakauwi. Kaya talagang pinukusan ko na lang to. Nag-video na lang ako ng paunti-unti para makita nila kung ano yung mga ginalaw natin dito. Saka nakita lang pala nila to kasi nakabantay naman sila. 3 silang magkakasama. Tagadait sila. So, yan yung makikita natin dito. Tinignan ko muna itong mga pre-drive bago ako kinabit yung mga output. So, napansin ko lang ito, hindi nakasulda yan na maigi. Tapos, may ibang party pa dyan na hindi nakasulda ng maigi. Tapos, ginawa ko dyan, sinulda ko. Tapos, pinalitan ko yung ibang mga transistor. Yung pinakita ko sa inyo, nakita nyo ba? Yan, tinanggal ko na yon yung mga maliliit. Galing na yan doon kasi may kalawang ng konti saka may leak. Kaya tinanggal ko na yung mga pre-drive. So, bago na yung nakikita nyo. Yung isa na yon yung hindi pa nakasulda ng maigi doon sa may bandang ibabaw, ay sinulda ko yon para wala talagang loose. Wala talagang loose contact. Yan, siya na rin nagpalit niyan. So, ang ginawa ko niyan, sinulda ko lang yan para mag-contact. Tapos yung iba pang parte na ito tulad nito. Yan, kita nyo. Yan. Ito, sinulda ko rin yan. Sa kabila, yan dalawa na yan, okay lang yung hindi nakasulda kasi nasa ilalim yung pinaka-terminal niya. Contact. Yung isa lang, kailangan konsuldahin. So, bali nagpalit ako dito ng 3 yatang 5401. Tapos dito sa mga output naman, medyo mahirap ikabit pag nakakabit sa heatsink. So, inisa-isa ko lang yan bago ko siya kinabit dyan sa heatsink. So, bali, may isang leak dito na nakuha tayo na output. So, yung iba ay pinalitan niya na rin na mga bago. Isa lang naman yung may leak. Kaya, siguro nagpo-protect. Tapos, yung sa transistor na maliliit, yung sa pre-drive, may nag-leak din doon. Tapos, yung kinalawang ng konti. So ito, yan, kinabit ko na siya. So pinutol-putol ko na nga mga ka-G-Lovers. Sabi ko nga sa inyo, medyo malayo sila, almost 5 hours labi yung biyahe nila. So natapos ko na to mga bandang mag-aalas 3 na yata. So malayo pa ang pupunta na nila. Kaya aabutin sila ng gabi. Kasi dalawa tong dinala sa akin na power up. Napakalaki yung isa. Yung Lexus yata yung pakasabi niya. Tapos ito yung AD. So, yan. Kita nyo naman, nire-resolder ko na yung mga output niyan kasi alam ko na-check ko na yung mga pre-drive dyan. Kasi yung mga pre-drive, pag kasi yan, pag may problema dyan, talagang mag-protect o pwede pang masira yung output mo. So, mahirap mag-check ng voltage biasing nito kasi alanganin. So, sa mga wire, alanganin din sa lagayan. Kaya minsan chinicheck ko na lang yung mga pre-drive niyan, yung mga resistor. Itong mga 5 watts na to, chinik ko to isa-isa kung may nag-open ba. So wala naman. So kaya nag-proceed na ako dito na mag-check sa mga pre-drive. Tapos chinik ko na rin yung mga output. So may nakuha tayo, mayroon dyan isang leak na
siya na rin nagpalit ng iba ng mga output dyan. So, nung dinala sa atin, may dala na rin siyang mga parts, mga pa-resistor, tapos yung mga drive, pre-drive, meron na rin siya. Tapos itong output, meron na rin siya. Tapos yung diode dyan na naka-bridge na bilog. So, meron na rin siya dyan. So, nung na-check ko naman siya lahat na okay na rin, wala na akong nakitang mga sira dun sa mga pre-drive natin na dahil pre-drive pa nandito. So, ang ginawa ko, ito, kinabit ko na yung mga output para ma-test ko na talaga kung magpo-protect pa baba. Kasi kung magpo-protect pa to, ibig sabihin may problema sa biasing nito. So mag-check talaga, ma-obliga tayo mag-check ng voltage biasing nito para mapanormal natin. So kaya ang ginawa ko muna dito ito, so binalik ko lang muna yung mga output nito kasi alam ko na na-check ko yung mga pre-drive na okay. Tapos yung mga resistor dyan na 5 watts, na-check ko na rin okay. Bali ito, tinesting ko muna siya, walang speaker kasi baka may offset na DC, masira speaker ko, unlit pa naman. So, na-check ko naman, wala naman siyang nag-protect. So, ibig sabihin, sabi ko, okay na siguro to. Kaya ang ginawa ko dito mga ka-G-lovers ay inano ko na siya. Tawag niyan, kinabitan ko na ng speaker. Siya nga pala mga ka-G-lovers, sira pa pala yung dalawang pan niya dito. Sabi niya, pinalitan niya na daw tong pan, pero sira pa rin. Pero may tinistingan ko siya ng pan, gumana. So, ibig sabihin, pan niya may problema. So, ito, wala siyang dalang input na pan-testing. So, ganyan na lang ginawa ko kasi wala din akong na pan-testing. So, yan. Tapos, pinatunog ko to sa left and right channel or A and B channel. Tigluway ko sa ito bago po si speaker ko. Ayos na mga. So ayan na mga ka-G-lovers, parehas ko yung dalawa na ayos sa power up niya na dinala. So sa totoo lang, hindi naman talaga masyado ng ayos ang power up kasi yung parts nga si tapos itong sa room mo may taniribahan mo na may late. So may dala naman siya kaya okay na, ayos ko naman siya. So thank you very much.